Naintindihan mo, no, kapatid na Opo. Rodel. Opo. Kaya, yun ay isang bagay na nakamarka din naman sa mga iniaral ng mga apostol, iniaral sa banal na kasulatan niya, ano, na kahimat kami anwika o isang anghel, sabi ni Pablo doon sa uno ng Galacia, mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Kamu, no, dito may pinalaman ito doon sa ipinangangaral nila. Ang pinangangaral nila, basically, kapatid na Rodel, yung tinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Opo. Kaya, ang sabi, kapatid na Rodel, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay ano, sabi kapatid na Rodel, tanggapin. Hindi po, kuya. Matakwil. Yan. Bakit? Ayon sa aming sinabi ng una, muling gayon ang bigang aking sinasabi. Paano? Opo. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Kita mo, bakit naman tatanggapin mo ngayon yung nagpapatuloy pagkatapos hindi dala yung aral. Hindi dala yung aral na ito. Di ano ibig sabihin, kapatid na Rodel? Dapat makita mo, no? Meron kang hindi dapat tanggapin. Opo. Meron ka naman dapat na tanggapin. Opo. Kasi pagtanggap ang pinag-uusapan dito, kapatid na Rodel. Kaya, diyan pa rin mismo, kung papansinin mo sa sulat ni Juan, nandyan tayo sa ikalawang Juan. Kung lilipat ka ngayon sa sulat niya sa ikatlong Juan, naalala mo ba yun, kapatid na Rodel? Ikatlong Juan po, kuya. Yung si ano. Huwag ka muna nalulukesa. Ito muna tayo. Ito muna tayo. Sa pagtanggap muna tayo. Sa 1:4, kapatid na Rodel. Isa muna sa ito. Opo. Wala nang dakilang kagalakan sa ganang aking na gaya nito. Na marinig na ang aking mga anak ay nagsisilakan sa katotohanan. Minamahal, ginagawa mo ang tapat na gawa sa lahat ng iyong ginagawa doon sa mga kapatid at sa mga taga-ibang lupa na siyang nagpapatotoo ng iyong pag-ibig sa harapan ng iglesia na iyong gagawa ng magaling kung iyong tutulungan sila ng nararapat sa Diyos sa kanilang paglalakbay. Sapagkat dahil sa pangalan ay nagsiyaon sila na walang tinunang anuman sa mga hindi. Nararapat niya nating hanaping mabuti ang mga gayon upang tayo maging kasama sa paggawa ng katotohanan. Tamo, kapatid na Rodel, ano? Opo. Ano may nakita mo na dyan? Sige. Binasa naman natin No, sige.
Opo kuya, may kinalaman po sa pinag-uusapan po natin ngayon, pagtanggap at hindi pagtanggap. Hindi po lahat dapat tinatanggap mo. Meron ka dapat na itinatakwil. At pag-uusap aral, yung aral na ito, sabi ni Juan. Ang sabi naman ni Pablo, ang ebanghelyong ipinangaral ko na inyong tinanggap na. Pag mangangaral ng iba doon, dapat itakwil mo. Kay Juan naman, dadating sa bahay mo, hindi daladala ang aral na ito, huwag mong tanggapin sa bahay, huwag mong batiin para di makakaramay ka pag bumati ka doon sa kanyang masasamang gawa. Ito namang nasa ikatlong Juan, may kinalaman din sa pagtatanggapan nating mga magkakapatid na pag nagtatanggapan tayo, magiging magkakasama po tayo sa paggawa sa katotohanan. Kung binabanggit niya, wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin, sabi niya, na marinig ng aking mga anak nagsisilakad sa katotohanan. Minamahal, ginagawa mo ang tapat na gawa sa lahat ng iyong ginagawa doon sa mga kapatid at sa mga taga-ibang lupa na siya na nagpapatotoo ng iyong pag-ibig sa harapan ng iglesia na iyong gagawan ng magaling kung iyong tutulungan sila ng nararapat sa Diyos sa kanilang paglalakbay. Sapagkat dahil sa pangalan ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hentil. Yan, merong naalala ko sa point po na yan. Pero doon sa 8, nararapat nga nating tanggaping mabuti ang mga gayon upang tayo'y maging kasama sa paggawa sa katotohanan. Kailangan po tayong magtanggapan ng mga magkakapatid para tayo maging magkakasama sa paggawa sa katotohanan. Itong ganitong klase ng mga kapatid na dinidescribe ni Juan, pag ito ang tatanggapin mo, gagawa ka ng mabuti dahil magiging kasama tayo sa paggawa sa katotohanan kung tatanggapin nating mabuti ang mga gayon. Sabi ni Juan, yung mga gayon. Pag hindi gayon at tinanggap mo, makakasama ka rin. Pero sa paggawa, hindi sa katotohanan. Kuya. O hindi pag ganun, madadamay ka. Opo. Saan ka madadamay? Sa kanulang masasamang gawa. Tama po. Diba, no? Gawa kasi ang pinag-uusapan dyan, kapatid na Rodel. Bakit? Mayroon bang ganun talaga, ano? Nagpapatuloy, pero teka muna, iba ang agenda. No? Di pagpapatuloy mo din muna ngayon dyan, kapatid na Rodel. Total, nandyan ka na. O di, umpisahan mo ulit yung 8, tsaka mo ituloy. Opo. Nararapat nga nating tanggaping mabuti ang mga gayon. Di may nararapat tanggapin, ano, kapatid na Rodel. Opo. At kung paano sinabi mo na si Pablo, meron na silang ipinangaral na tinanggap na ang wika ninyo May Opo. tinanggap na kayo na aral no? Na yung ipinangaral nila Pablo, tinanggap na ninyo yun ngayon, kung halimbawa, meron naman ngayon mangangaral sa inyo ng iba doon sa aral na tinanggap na ninyo, diba na tinanggap na ninyo yun Opo. Iba doon sa aral na tinanggap na ninyo sa amin, may tinanggap na kayo. Kung iba ngayon yun, iba kay sa inyong tinanggap na. May tinanggap ka na, Meron na po. may magpapasok ngayon, nagpapatuloy, pero iba doon sa tinanggap mo na, kasi may tinanggap ka na Iba sa aral na ito. Anong aral? Di aral na tinanggap mo na. Opo. Kung ang sino man nagpapatuloy, sabi naman ni Juan, hindi nananahan sa aral ni Kristo. Ibig sabihin, umiiba na. Opo. Hindi nananahan. Pag hindi ka nananahan,
Ibig sabihin, hindi ka na nag-stay doon, nag-digress ka na. Hindi ka na Opo. nananatili doon, ano. Mm. Ngayon, pinakita nga sa earlier na discussion ni Juan na tinutukoy niya yung aral na narinig ng pasimula. Opo. Yung aral na magbibigan kayo, yung aral sa pag-ibig, ang pag-ibig. Ito nga ang wika yung pag-ibig. Magsilakad kayo ayon sa kanyang mga utos. Narinig na ninyo yan noong pasimula na mag-ibigan kayo sa isa't isa. Ngayon, dadating na yun. Tinanggap na ninyo yan, ano? Dadating ngayon, hindi dala ang aral na ito. Huwag mo rin, tatanggapin. Kasi may tinanggap na kayo. At yung tinanggap nyo na yun, yun ang dapat ninyong pagpatuluyan. Yun ang dapat ninyong panahanan. Noong dinidiscuss na niya, sabi niya doon naman sa ikatlong buwan, tanggapin ninyo yung kasama sa paggawa sa katotohanan. Diba? Tanggapin ninyo yun. Pero, sabi niya naman sa pagpapatuloy, kapatid na Rodel, diretso, 9. Ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia. Datapwat si Diotrephes na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila ay hindi kami tinatanggap. O di meron naman pala, hindi naman tumatanggap. No? Opo. Bakit? Nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila. Mm. Di ito kapatid na Rodel, ano? Nasa iglesia rin. Opo. Kaya lang, ibig magkaroon ng kataasan sa kanila, mayroong ibig na ipatanggap na iba. Bakit? Ang sabi, kapatid na Rodel, hindi kami tinatanggap. Opo. Ano bang ibig sabihin ngayon doon ni Juan? Tuloy mo sa G's. Kaya't kung pumarian ako, ay ipaaalaala ko ang mga gawang kaniyang ginagawa. Ano ang ginagawa? Kapatid na Rodel. Na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin at hindi nasisiyahan sa ganito, ni hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid. At silang mga ibig tumanggap ay pinagbabawalan niya at pinalalayas sila sa iglesia. Ano dapat? Tuloy natin. Minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Pag tumulad ka doon sa masama, madadamay ka ba sa masama ng gawa o hindi? Madadamay ka po, kuya. Madadamay ka, tumulad ka kapatid na Rodel. Opo. Kaya nga, ito ang wika, ipaalaala ko sa iyo. Ang magagawang kanyang ginagawa. Dito kapatid na Rodel, may gawa na ginagawa na pag tinularan mo yung ginagawa niya, makakaramay ka. Bakit? Kasi yung ginagawa niya masama, magagaya ka dun sa ginagawa niya masama. Na hindi kami tinatanggap. Gustong magkaroon ng kataasan sa kanila, hindi ka. Hindi kami tinatanggap. Kasi kung tinatanggap mo sila, yung dala-dala nila, tatanggapin mo. Anong kanyang ginagawa? Nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin. Hindi niya dala-dala yung aral na iniaaral nila. Bakit? Masamang salita laban sa kanyang sinasabi. Hindi na yung aral
na dala nila. Bakit? Nagsasalita mo ng laban sa kanila. Kaya huwag mo tutulakan ang hikayo. Huwag kayo tumulad doon sa masama. Kasi pag tumulad ka doon sa masama, ang gagawin mo, yung ginagawa ng masama. Huwag mo kalimutan, kapatid na Rodel. Ang dapat na gawin natin, magpaalalahanan. Tama? Tama po. Kaya nga sabi niya, ipaalaala ko sa iyo. Opo. Kita mo, no? Opo. Ipaalaala ko sa iyo. Kung pumarian ako, yung mga gawang kanyang ginagawa. No? Di magpapaalala sa iyo. Alam mo ba ginagawa niya, kapatid na Rodel? Yan. Opo. Ito ginagawa. Nagsasalita ng mga salitang laban sa amin na masasamang salita. Hindi nasisiyahan sa ganito, hindi man niya tinatanggap yung mga kapatid. Sino yung mga hindi niya tinatanggap na mga kapatid? Di yung hindi man nakikiisa sa kanya. Tama po. O tapos, yung mga ibig na tumanggap, pinagbabawalan sila. Pinalalaya sila sa iglesia. Ano ibig sabihin? Di kami ang mananatili. Papatuloy ka. Pinalalaya sa iglesia. Di ibig sabihin, nasa iglesia yan, kapatid na Rodel. Pinapalayas lang. Sino ang pinalalayas? Yung ayaw sumang-ayon sa kanya. Opo. Dahil ang gusto niya magkaroon ng kataasan sa mga kapatid na ang dala-dala iba. Paalaala ko sa iyo at yung mga gawang kanyang ginagawa. Kaya alam mo, iba pinag-aralan natin, yung ginagawa mo, kapatid na Rodel, bahagi ng pagpapaalaala yun Tama po. Kaya, sa paggawa mo mismo, makapagpapaalaala ka, kapatid na Rodel. Opo. Bakit? Nakikita yung ginagawa mo, naaalaala ngayon yung dapat na gawin. Ngayon, ipaalaala sa'yo yung ginagawa naman na hindi dapat na gawin. Pag nakita mo yung hindi dapat na gawin, maaalaala mo na yun ay hindi dapat gawin. Opo. Kaya kung gusto mo namang makapagpaalaala din, kapatid na Rodel, ng dapat na gawin mo kung ano yung dapat gawin. Amen. Kapag ginagawa mo yung dapat na gawin, nakakapagpaalaala ka din, kapatid na Rodel. Opo. Bakit? Di ba ikaw pag nakakita ka, halimbawa ng naglalaba, pag nakita, mga pala, nga pala akong mga parurubi pang damit, hindi ko pala naalala. Totoo po yan. Naalala mo, hindi. Naalala po, kuya. Kaya alam mo yung paggawa, sama-sama nating paggawa, pati na rin, ng dapat nating gawin. Bahagi ng pagpapaalalahanan nating mga magkakapatid. Amen. Paano ka nakakapagpaalala? Di ba nakapagpaalaala ka doon sa nakita mo, maami tumakala. Oo. Nakapagpaalala. Naintindihan mo ba, Brad Joseph? Paano sinasabi natin na makakapagpaalaala ka sa pamamagitan din ng ginagawa mo? Opo, kuya, sa tulong po ng Diyos, ito pong inyong hinimay na ito. Dalawang bagay po kasi yung aming agad na nakita. Dahil nga po, yun palang ginagawa natin, kung ito po'y ayon sa nararapat nating magawa, nakakapagpaalaala po tayo sa mga kapatid, sa dapat paalalahanan na ito ang dapat gawin. Pagka naman nakakita ka na ang ginagawa ay hindi marapat, nakapagpapaalala naman sa iyo yun. In the same manner, nakapagpapaalala rin na hindi mo dapat gawin yun. Yung nakikita mong ginagawa niya na hindi marapat. At napakalaki po ng kinalaman pala nito, kuya, sa pagtanggap.
kagaya po ng iyong mga hinimay sa unang bahaging ito, talaga pong, yung pong ipinangaral, makikita kasi sa gawa yun eh. And then susunod doon yung pagtanggap at hindi dapat pagtanggap pagka ang makikita mo naman na ang dala eh hindi yung aral na ipinangaral nila ng una na dapat sana'y tinanggap mo na ngayon ito, merong ibang darating. Eh kahit nga kami, sabi pa po ni Pablo, o anghel, no? Yung Galatia 1:8 na sinabi ni Kuya kanina, meron talagang kinalaman po sa pagtanggap na pinag-aralan na natin eh. And dito po, na-excite po ako Kuya kasi eto nga, malalalim nga talaga ito pa. Akala ko po tapos na po tayo eh. Dahil nahimay po mabuti ni Kuya nung nakaraan sa ating pagsalamat. Pero eto nga, biro nyo yung salita na yan, napakamatimbang po ng pahayag ni Pablo na yan sa Galatia 1:8 eh. Datapwat kahimat kami, kahit sila pa, o isang anghel na mula sa langit. Ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ibig sabihin, huwag mong tatanggapin kahit kami pa o anghel galing sa langit, ibang ipapangaral sa inyo. Kaysa doon sa tinanggap nila, doon sa inyong nakita at narinig na sa amin na ipangaral at tinanggap nila, abay pagkaganyan ang introduce sa inyo. Matakwil ang suwasan medyo, sabi ni Pablo. Ayon sa aming sinabi ng una, kasi meron na nga silang ipinangaral ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Huwag niyong tanggapin. Huwag mong papasukin. Huwag mong bayaang maging bahagi gaya ng itinuro ni Kuya nung nakaraan sa atin. Huwag mong i-accept yan. Yun pala yun. Kaya, eto po yan, nung balikan ni Kuya itong kay Juan sa ikatlong Juan, oo, meron talagang dapat tanggapin, no? Yung mga kasama sa paggawa sa katotohanan, kasi kasama yun eh. Ang dala-dala nun, aral, ibig sabihin, na tinanggap natin pare-pareho. Doon sa talatang 8, striking po sa akin po yung binasa po ninyo eh. Nararapat nga natin tanggapin mabuti ang mga gayon. Ay, in no way na itatakwil mo yan. Na hindi mo tatanggapin. Dapat tanggapin mo mabuti ang mga gayon eh. Kasi kasama mo, ano yan eh, magiging kasama ka sa paggawa ng katotohanan. Kung gano'n ang ginagawa nila, tinanggap mo sila, kasama mo sila sa paggawa sa katotohanan. Yung aral na tinanggap natin, na-introduce na sa atin, aral ng Ebanghelyo, pag-iindigan, na narinig natin sa pasimula, yun ang dala nila, ay marapat talagang tanggapin mabuti ang mga gayon. Kaya ini-specify ni Kuya, may dapat tanggapin, may hindi dapat tanggapin. Ito si Joe Trepes, iba naman ang ginagawa. Hindi aral niya, tinanggap natin ang dala-dala nito. And in fact, siya pala yung isa rin doon sa mga sinasabi sa Biblia, mga nagpapatuloy. Pero, ano po ang dala? Iba po ang dala. Hindi nananahan sa aral ni Kristo. At ang gusto nito, magkaroon ng kataasan sa mga kapatid, yung ayaw na magpasakop sa kanya, na siya magkakaroon ng kataasan sa kanila, hindi niya tinatanggap yun, pinalalaya sa iglesia yung mga yun. Matindi pala ito. At ito ang ipinapaalala ni San Juan, sinasabi niya, kaya't kung bumariyan ako, ay paaalala ko ang mga gawang kanyang ginagawa. Pagpapaalala yun eh. Yung gawa na nakikita natin, nagpapaalala. Dalawang bagay yung pwedeng ipaalala ng dalawang klase ng gawa na makikita natin. Paggawang ayon sa nararapat na natutunan natin sa aral, nagpapaalala sa iyo na gawin mo yun. Nagpapaalala sa iyo na sundin mo yun, tumulad ka doon. Pero pagka naman taliwas, nagpapaalala naman sa iyo na huwag mo yan gawin, huwag mong tutularan, kaya ang bilin ni San Juan, huwag mong tularan ng masama, ang tutularan mo yung mabuti. Ang ganda po ng mga hanay ng katwiran na yung Kuya. Na may talagang separation po eh. At makikitang maliwanag na meron talagang dapat tanggapin at meron hindi dapat tanggapin. That we ought to know, mga kapatid. Kasi pagka hindi mo alam, baka akala mo kung muna sa iglesia, nagpapatuloy, lahat na lang ng gawin at nakikita mo sa kanya, sunod ka na sunod, mali po pala yung ganoon. Magiging maingat tayo sa mga ganyan. Hindi dahil nakita mong nasa iglesia at nagpapatuloy kasama mo, akala mo,
Eh yung gawa naman eh hindi kagaya ng nararapat na makita sa isang tumanggap sa katotohanan sa mga narinig nating aral ng una. Eh pagka ganun po, huwag. Yun po ang aking nakukuha so far, Kuya. O kasi, eto, kapatid na Diyos, kapatid na Rodel, pakibasa mo 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisaanib kayo sa mabuti. Kung kita mo, o hindi ang pag-ibig, maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan niyo yung masama, makisanit kayo sa mabuti. Eh, ano yung tinutukoy niyang isa dyan na pakikisaniban mong mabuti? Eh, sinasabi niya nga pag-ibig, kapatid na Rodel. Ang pag-ibig, maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan niyo yung masama, makisanib kayo sa mabuti. Kaya mayroong pakikisanib. Ang pakikisanib, kapatid na Rodel, pakikipagkaisa. Di ba? Pagka sumasanib ka, nakikipagkaisa ka. O ngayon, meron hindi dala ang aral na ito. Eh, ba't ka makikipagkaisa doon sa hindi dala yung aral na ito? Na ang tinutukoy niya doon sa discussion niya, yung aral ng pag-iibigan. Yung aral ng pag-ibig, kapatid na Rodel. Pagka nakipagkaisa ka, doon sa hindi dala yung aral ng pag-ibig, anong mangyayari sa'yo? Madadamay ka doon sa ginagawa nun, kapatid na Rodel. Kaya yung sinasabi na tayo na mga magkakapatid, huwag mong patutuloyin yun. Huwag mong patutuloyin. Yan mo ha, di ba anong sabi? Huwag ninyong papatuloyin yun. Papatuloyin mo ba yun, kapatid na Rodel? Di po, Kuya. Sabi nga huwag ninyong tanggapin. Then, ibig sabihin, pag hindi mo tinanggap, huwag mong patuloyin. Opo. Pag tinanggap mo, pinatutuloy mo yun. Alin ang pinatutuloy mo? Pinatutuloy mo yung aral na dala-dala niya na hindi naman yung aral na ito. Opo. Ano ba ang dapat, kapatid na Rodel? Patuloyin o hindi? Hindi po, Kuya. Ang dapat, kapatid na Rodel, tingnan mo ha. Sabi mo dapat bang patuloyin o hindi? Ano sagot mo? Hindi po dapat patuloyin. Sino? Yung may dala ng ibang aral, Kuya. Oo, yan. May dala ng ibang aral. Pero, kung ang dala, kapatid na Rodel, yung aral na ito, ano ang dapat? Basa tayo, kapatid na Rodel. Opo. 15:5 ng Roma. Opo. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiling na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa. Kapag Ayon kay Kristo. pag sinabing magkaisa ng pag-iisip, pareho kayo. Opo. Papareho ka dun sa pag-iisip nung kung kanino ka nakikipagkaisa. Tama po. Di pagka yung pareho kayo ng isip, pareho kayo ng gagawin. Opo. Di ba, kapatid na Rodel? Opo. Ngayon, ang sabi ni Pablo, loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa. Paano ngayon yon? Kung ang dala-dala hindi yung aral na ito. Tapos ngayon, makikipagkaisa ka ng pag-iisip doon sa hindi dala ang aral na ito. Patutuloyin mo yung hindi dala yung aral na ito o tatanggapin mo, kapatid na Rodel. Di makakaisa ka ng isip nun. Tama po. Makakaisa ka ng paggawa. Kaya nung sabihin ni Juan, nakakaramay
sa kanyang mga masasamang gawa. Pagka nakaramay ka, nakikiisa ka, kapatid na Rodel. Opo. Di ba sabi, no? Nakikiramay po. Ano ibig sabihin nakikiramay? Kung ano yung damdamin nung pinakikiramayan mo, nakikiisa ka. Opo. Nakikidalamhati ka. Ito, nakakaramay sa masasamang gawa. Anong ibig sabihin? Nakakasama ka, nakakaisa ka dun sa kanyang masasamang gawa. Bakit ka nakakaisa o nakakaramay sa kanyang masasamang gawa? Kaya ka nadadamay na sinasabi, ginagawa mo na din yung ginagawa niya. Yung isip mo, yun na din yung isip niya, yun na din ang isip mo. Yung aral na dala niya, yun na din ang magiging aral na dala-dala mo. Hindi yun ang aral na ito. Hindi yun yung aral na iniaral ng Panginoon. Hindi yun yung aral na narinig na ninyo nung pasimula. Ba't ka naman makikiisa doon? Bakit mo naman yun tatanggapin? Ba't ka doon makikipagkasundo? May pagkakasundo ba ang templo ng Diyos sa templo ng mga Diyos-Diyusan? Wala, kapatid na Rodel. Hindi dapat. Ngayon, ang sabi ni Pablo, kung babalikan natin ngayon yung Roma, kapatid na Rodel, basa tayo. Sige, tsaka mo ituloy. Opo. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig. Kapatid na Rodel, teka muna. Pagka magkaisa kayo ng pag-iisip, anong mangyayari, ano? Magkakaisa na po ng bibig o ng sasabihin. Ano ibig sabihin? Kaya nga upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig, o kaya kayo may isang bibig lang din, ano? Kapatid na Rodel, mayroon kayong isang bibig sa pamamagitan ng isang bibig. Kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig. Kasi ang ibinibigay na bibig, kapatid na Rodel, isa lang eh. Opo, kuya. Diba? Bibigyan ko kayo, anong binibigay? Ano, kapatid na Rodel? 21:15, basa. Opo. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig. Ilang bibig, kapatid na Rodel, lang bibigay? Isang bibig, kuya. Bakit? Kasi dapat isa pag-iisip di isang bibig. Amen. Kung halimbawa, nagkaiba, iba rin yung sasabihin mo, no, kapatid na Rodel, naintindihan mo. Kaya ngayon, ang sinasabi ngayon ni Pablo, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig. Kasi magkakaisa kayo kapatid na Rodel Magkakaisa kayo ng pag-iisip. Hindi naman pwedeng magkakaisa kayo ng magkaiba ang aral na dala-dala ninyo. Paano kayong isang pag-iisip nun? Hindi yung dala ang aral na ito, hindi yung aral na itinuro nung pasimula, yung pag-iibigan ng magkakapatid, hindi yun ang aral na dala. Pagkatapos ngayon, magkaisa kayo, kamo, magkaiba, hindi pwede yun Pag nagkaisa kayo nun, kung ano yung tinatanggap niya, yung tinatanggap mo. Kung ano sinasabi niya, yun ang sasabihin mo. Kung ano yung ginagawa niya, yun ang ginagawa mo. Kaya may ka sa masasamang gawa dahil kung ano yung ginagawa niya, yun na din ang gagawin mo. Pag sinabing karamay ka, kapatid na Rodel, kaisa ka. Nakakaramay, nakakaisa ka.
Opo. Naintindihan mo ibig sabihin, kapatid na Rodel, pag nakaramay ka, kaisa ka. Opo. Eh bakit nagkaganon? Eh kasi, tinanggap mo eh. Opo. Oh. Kapag tinanggap mo yun, bakit? Nakipagkaisa ka eh. Binati mo yun eh. Nakipagkasundo ka dun eh. O, di ba kapatid na Rodel? Doon ka nakipagkasundo eh. O, di nakaisa ka. Ang sabi kapatid na Rodel, dapat magkaroon kayo magkaisa kayo ng pag-iisip sa isa't isa. Paanong pagkakaisa ng pag-iisip, kapatid na Rodel? Ayon kay Kristo. Maliwanag naman yun no? Magkakaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo. O ano ba yung ayon kay Kristo? Ang ayon kay Kristo, narinig nyo na yung sinabi ng pasimula. Mag-ibigan kayo. Yun ang sinabi ng pasimula eh. Yun ang ayon kay Kristo eh. Nang sabi ni Kristo, kung paanong iniibig ko kayo, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Yun ang dala-dala ni Kristo eh. Na dapat doon tayo magkaisa. Kaya nga, mga batian kayo ng halik ng pag-ibig. O bakit kasi dapat magbabatian tayo ng halik ng pag-ibig. Kailan tayo magbabatian ng halik ng pag-ibig? Alam mo kasi pagka naghahalikan, kapatid na Rodel, sabi nga, yung kapayapaan, sabi doon sa awit, 85 G's ng awit, basa kapatid na Rodel. Kaawaan at katotohanan ay nagsalubong. Katwiran at kapayapaan ay naghalikan. O kapatid na Rodel, pag nagsasalubong, nag-iisa yun. Ibig sabihin. Diba? Saan ka naman nakita ng, nakasalubong mo ka. Ba't mo nakasalubong? Isa kayo ng dinaanan. Di mo na pwedeng makasalubong yung iba. Dala-dala iba. Nasa ibang daan. Nakasalubong. Paano mo nakasalubong? Nakasalubong ka kami. Saan? Nasaan ba siya? Nasa Quiapo. Saan ka ba? Dito ka ako sa, dito ako sa Cubao. Paano ka nagkasalubong? Di ba? Ang nagkakasalubong, yung nagkikita doon sa, nagkikita sila. Nagsasalubong sila. Pag nagsalubong kayo, ang dala-dala iba ang aral, ibig sabihin, doon ka nakipagkaisa. Doon ka nakipagbatian, kapatid na Rodel, doon ka nakipagkasundo. Kaya, hindi ka dapat doon makikipagkasundo. Kung hindi, dapat doon sa may dala-dala noong aral na iniaral na ng pasimula. Diba, kapatid na Rodel? Kaya ano ang sabi? Basahin mo ulit. Yung 5, makikita mo na ngayon, tuloy mo. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiling na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Tuloy. Sa ganito'y magtanggapan kayo, gaya naman ni Kristo, na tinanggap kayo sa kalwalhatian ng Diyos. Kita mo, kapatid na Rodel. Di magtatanggapan tayo. Pagka nagtanggapan tayo, tatanggapin kita, tatanggapin mo ako. Ano yung tatanggapin natin tatanggapin natin sa isa't isa? Pag sinabing magtanggapan tayo, sa ganito, papaano? Magkaisa kayo ng pag-iisip
sa ganito magtanggapan kayo. Eh, ganun pala pagtatanggapan eh. Nagkakaisa kayo ng pag-iisip eh. Ganun ang dapat na pagtatanggapan. Pagtatanggapan na magkaisa tayo ng pag-iisip. Kaya pag tinanggap mo ako, kaisa kita ng pag-iisip. Opo. Pag tinanggap kita, kaisa ka ng pag-iisip ko, kaisa mo, magkaisa tayo ng pag-iisip. Eh paano tayo dapat magtanggapan? Magkakaisa tayo ng pag-iisip ayon kay Kristo Jesus. Eh dala ibang aral. Eh paano mo makakaisa ngayon yun? Paano mo tatanggapin yun? Eh magtatanggapan tayo, kapatid na Rodel. Kaya sabi, huwag niyong tanggapin. O, tatanggapin mo ba? Hindi po. Eh, sino? Eh, yung hindi nakikipagkaisa ng pag-iisip ayon kay Kristo. Na ano yung ayon kay Kristo? Eh, nadidig na ninyo nung pasimula eh. Nasusundan mo ba, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Walang Diyos. O, edi anong dapat na makita natin ngayon dito sa punto ng ating pinag-aaralan? Ano? Gusto ko, kapatid na Rodel, kasi na sa tulong ng Diyos, makita natin yung pananaw na bakit sinasabi yung huwag mong babatiin. Huwag niyong tatanggapin. Sabihin, huwag kang makipagkaisa doon kasi utos nga sa atin magtanggapan eh. Opo. Eh pero ito, sinasabi, huwag ninyong tanggapin. O hindi kasama yun. Kasi ang sinasabi, magtatanggapan tayo. Ang pagtatanggapan, yung pagkakaisa natin ng pag-iisip ayon kay Kristo. Dahil ang sabi ni Pablo, sa ganito, paano, kapatid na Rodel, alam mo, malalaking punto yan ngayon na dapat makita natin Nung sabihin ni Pablo, doon sa 15:7, sa ganito, may tinutukoy siyang paraan. Kung paano din naman yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, sa ganito'y makikilala kayo ng lahat ng mga tao. Paanong paraan makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad? Eh kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Sa ganito, magtanggapan kayo. Gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo. Eh ano yung sa ganito magtanggapan kayo? Pagkaisa kayo ng pag-iisip sa isa't isa, ay hindi kapatid na Rodel ito, magkakaisa tayo ng pag-iisip sa isa't isa, batay o ayon sa isip ko, o kaya ayon sa isip mo. Kung hindi, ayon kay Kristo Jesus. May pinagkakaisahan tayo ng pag-iisip na yung pinagkakaisahan natin ng pag-iisip ayon kay Kristo Jesus. Doon tayo nagkikita. Doon tayo nagsasalubong, kapatid na Rodel. Doon tayo nagbabatian, kapatid na Rodel. Doon tayo magkabati. Doon tayo magkaisa. Doon tayo magkasundo. Doon tayo nagsalubong. Saan tayo nagsasalubong? Na kay Kristo ka, na kay Kristo ako. Hindi ako na kay Rodel o na kay Josel. Ganon. Hindi tayo magsasalubong Opo. Nakaiba yun, kapatid na Rodel. Para tayo magsalubong, dapat magkaisa tayo. At saan tayo magkakaisa? Ayon kay Kristo. Hindi yung ayon sa sinasabi mo o ayon sa sinasabi ni Brad Joseph o ayon sa sinasabi ng kahit na sino. Kung hindi ayon kay Kristo. Eh ano yung ayon kay Kristo, kapatid na Rodel? Ang ayon kay Kristo, ito ang sabi niya. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Kaya kung hindi dala yung aral na yan, huwag ninyong tanggapin. Huwag kayong makipagkaisa doon. Ang liwanag naman Huwag ninyong tanggapin. Huwag kang makikipagkaisa doon. Pero
Kung ayon kay Kristo, magtanggapan kayo. Tatanggapin kita, tatanggapin mo ako. Ayon kay Kristo, kapatid na Rodel. Opo. At sa pamamagitan ng gagawin mo, gagawin ko, maipaalaala ko sa iyo, kapatid na Rodel, kung ano yung ayon kay Kristo. Maipaalaala mo sa akin yung ayon kay Kristo. Kaya magpapaalalahanan tayo. Paano yung sinasabing pagpapaalalahanan? Hindi ba sinasabi din ni Pablo dun sa sulat sa mga taga-Kolosas? Mananawang sagana sa inyo. Ano yung kapatid na Rodel? 3:16, basahin. Opo. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ang alin, kapatid na Rodel? Ang salita ni Kristo. Yan. Kayo'y mga turuan ng ano? Ng salita ni Kristo. Ayan. Magpaalalahanan sa isa't isa. Ng ano? Ng salita po ni Kristo. Hindi ba? Bakit? Kasi dapat magkaisa tayo ng pag-iisip ayon kay Kristo. Magtatanggapan tayo ayon kay Kristo. Gagawa tayo ayon kay Kristo. Kaya ipaalaala ko sa iyo ang gawang kanyang ginagawa. Bakit? Kasi yung gawa, kapatid na Rodel, pagka ginagawa mo ang isang bagay, maalaala mo. Makita mo pa nga lang, may naaalala ka na. Diba? Totoo hindi, kapatid na Rodel. Opo po yan. Minsan, wala pang action, kapatid na Rodel. May naipapaalaala na sa'yo yung nakikita mo . Tama o hindi? Nakakita mo yung picture. Naalala ko. Bakit? May nakita kang nangangan. Minsan nga, napunta ka sa nadaanan mo yung bahay ni Sis Lanlan. Naalala ko ikaw. May naalala ka, wala. Meron po yan. Diba? Nakakapagpaalaala sa iyo yun . Opo. Kaya, halimbawa, yung gawa, nakikita mo, papaalaala sa iyo yun, kapatid na Rodel. Kung hindi man, sinasabi naman na ipaalaala din sa iyo sa pamamagitan ng salita. Naalala mo ba? Ano yun? Nung araw, di ba? Diba gano'n, kapatid na Rodel? Totoo po yan. Ngayon, saan tayo magpapaalalahanan? Magpaalalahanan tayo kasi ang liwanag . Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Hindi dapat manahan sa atin yun, manatili sa atin. Magtutuluan tayo kung sa salita ni Kristo. Magpapaalalahanan tayo sa salita ni Kristo. Kung ano ang gagawin mo, hindi ang gagawin mo yung ayon sa sinabi ni Kristo. Pag ginagawa mo yun, ipaalala mo din yung salita ni Kristo. Dahil ang ginagawa mo, yung salita ni Kristo. Magtatanggapan tayo. Paano tayo magtatanggapan? Magtatanggapan tayo sa pamamagitan ng pagkakaisa ng ating mga pag-iisip. Yun ang pagtatanggapan sa ganito. Naintindihan mo ba yun, kapatid? Sa ganito, magtanggapan kayo. Yun yung paraan ng pagtatanggapan. Hindi tatanggapin ko kung ano lang gusto kong tanggapin ko. Tanggapin mo yung ano gusto kong tanggapin mo. Hindi ganoon. Kung magtatanggapan tayo sa ganito. Sa ganito. Paano? Magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo. Kasi yun ang katugtong nun kapatid na Rodel. Kasi yung sumunod na upang, yun yung dahilan ba't kailangan magkaisa. Tingnan mo po, himay natin mabuti. Diba? Lagay mo yung 5, split mo sa 6, split mo sa 7. Yan mo kapatid na Rodel. Naka 3-way split yan. Tawag podcast 3-way split.
Ayan, hindi naka-three-way ka. Tingnan mo mabuti, kapatid na Rodel. Loobin nawa ang sabi doon sa 5, ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw, na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Anong dahilan? Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig, ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, para maluwalhati natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat na tayo ay magkaisa ng pag-iisip ayon kay Kristo Jesus. Sa ganito ay magtanggapan kayo. Alin yung sa ganito ay magtanggapan kayo? Yung pinanggalingan nun, yung magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Sa ganito ay magtanggapan kayo. Diba? Kaya kung i-rearrange mo ngayon na kapatid na Rodel, magkaisa ng pag-iisip, lagay mo kapatid, huwag mo alisin. Magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Sa ganito'y magtanggapan kayo, upang kayo na may isang pag-iisip. Nakita mo na, kapatid na Rodel? Opo. Nasusundan mo ba? Awa po ng Diyos, Kuya. Opo. Yan. Kaya, ano lang ang ibig natin sabihin ngayon, kapatid na Rodel? Di, pagka sinasabi yung pagtatanggapan, mahalaga maisip natin, huwag niyong tanggapin. Meron kang hindi tatanggapin, meron ka namang tatanggapin. Paano mo tatanggapin? Pagkakaisa tayo ng pag-iisip ayon kay Kristo. Ganun tayo magtatanggapan. Kung dadating naman yung may dala ng ibang aral, iba dito sa aral na ito, na narinig na ninyo noong pasimula, huwag niyong tanggapin. Huwag kayong makipagkaisa. Bakit? Pag nakipagkaisa ka doon, madadamay ka sa kanyang gawang masama. Bakit? Kasi kung ano yung gawa niya, yun na din ang gagawin mo. Dahil nakikipagkaisa ka, nakikipagkasundo ka, nakikipagbati ka, kapatid na Rodel. Dahil yun ang magiging pareho na ninyong gawain. Magsasalubong kayo Sa halip ngayon na kayo ay magsalubong, magbatian kayo ng halik ng pag-ibig, hindi sa halik ng pag-ibig kayo magbabatian. Sa iba kayo magbabatian, iba sa aral na ito. Na hindi yun ang dapat nating pagkaisahan. Hindi sa ganoon tayo magtatanggapan. Sa ganito magtanggapan kayo. Di saan tayo magtatanggapan? Dito tayo magtatanggapan ayon kay Kristo. Pagka ibang aral lalabas, hindi tayo nagtatanggapan doon sa ayon kay Kristo. Dahil iba yung aral Hindi mo, kapatid na Rodel? Opo. Kaya alam mo dapat kung alin ang tatanggapin at hindi tatanggapin. At pag sinabing madadamay ka kapag ka ikaw ay bumabati ka sa kanya, ang sino mang bumabati, nakikipagkaisa ka, nakikipagkasundo ka. Doon sa ibang kaisipan at hindi pag-iisip na ayon kay Kristo o hindi ayon sa aral na ito. Kaya, huwag mong patuloyin yun, kapatid na Rodel. Huwag mong tatanggapin. Di ba, pagka tinatanggap mo ba sa bahay mo, kapatid na Rodel,
Pag sinabing tinanggap mo sa bahay mo, ano ang ibig sabihin? Pinapasok mo, hindi. Pinapasok po yung kuya. Sasabihin mo nga, tuloy po kayo. Ay, oo, ni kapatid na Rodel. Di ba? Opo. Ano ang ibig sabihin, kapatid na Rodel? Pagka pinapatuloy mo, Ay tinatanggap mo po kuya. Nakikipagkaisa ka sa kanya. hindi ibig sabihin, pinatuloy mo. Alam mo ba, kapatid na Rodel, may dapat ka naman talagang patuloyin. Opo. Ano na dapat mong patuloyin? Yung ang dala, yung aral na ito. Tama po. Tama ba o hindi? Tama po. Kapatid na Rodel, Basa tayo. Sige, pakibasa mo. Unang Pedro 4:8. Opo. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan, na magpatuluyan kayo ng walang bulong-bulungan. Paano tayo magpapatuluyan, di ba? Una nga sa lahat, maging maningas kayo sa pag-iibigan, di ba? Sapagkat ang pag-ibig nagtatakip ng karamihang kasalanan. Magpatuluyan kayo. Saan tayo magpapatuluyan? Dito sa pag-ibig. Tama po. Di ba? Opo. Patutuloyin kita sa pag-ibig, patutuloyin mo ako sa pag-ibig. Pero pagka hindi yun ang dala-dala, huwag mo patutuloyin, kapatid. Opo. Tama po. Di ba? Kasi Opo. ayon sa kaloob na pinanggap ng bawat isa, ipaglingkod sa inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos, na kung ang sino may nagsasalita, ay gaya ng sa mga aral ng Diyos. Tignan mo, kapatid na din. Opo. Ayon sa gaya ng sa aral ng Diyos. Pag sinabi gaya ng sa aral ng Diyos, dito sa aral na ito, iniaaral sa atin. Ba? Hindi dun sa ibang aral. Ano ang ibig sabihin? Doon tayo magpapatuluyan, kapatid na rin. Magpapatuluyan tayo sa aral na ito. Magtatanggapan tayo sa aral na ito. Kaya kung hindi sa aral na ito, kapatid na rin, huwag mong patuloyin. Huwag mong papasukin sa iyo ang ganyan. Huwag mong salubungin sa iyo yung ganyan. Huwag mo siya dyan batiin, kapatid na Rodel. Huwag dyan sa punto mo na yan siya. Huwag kayo dun magkita. Huwag kayo dun magsalubong. Biruin mo, magsasalubong kayo. Doon sa aral na hindi aral na ito, doon kayo magkakasundo. Pag doon kayo nagkasundo, wala na, lihis ka na, kapatid na Rodel. Opo. May nadagdag ba sa iyo, kapatid na Rodel, sa pag-aaral natin ngayon? Ay awa po ng Panginoon, Kuya. Salamat sa Diyos, Nabalikan niyo po itong puntong ito para mas maging maliwanag talaga sa atin yung punto ng pagtatanggapan at ng hindi mo dapat naman na tanggapin. Dahil nakita na po natin meron kang tatanggapin na ikapapahamak mo dahil madadamay ka sa kanyang mga masasamang mga gawa. Dito nakita po natin, nung nakaraan, nakita na natin yun yung hindi dala ang aral na ito. Aling aral yun? Yung aral ng pag-ibig, na mag-ibigan tayo sa isa't isa. Hindi niya dala ang aral na yun. Iba yun. Iba ang dala niya. Dumating sa'yo, ang dala niya yung iba. Di ba? Huwag mong tanggapin sa bahay. Huwag mo siyang babatiin. Nakita na natin yung babatiin. Huwag kang makikipagkaisa sa kanya.
huwag kang makikipagkasundo sa kanya. Dahil pag nakipagkaisa ka, saan kayo magkakaisa? Doon sa dala niya na ibang aral. Ano magiging resulta nun? Nakipagkaisa ka doon sa dala niyang aral, di yun din ang gagawin mo. Kaya madadamay ka sa masasamang gawa niya. Doon sa puntong yon, doon ka madadamay sa masasamang gawa. Yun yung ibig sabihin na pag binati mo siya, madadamay ka sa kanyang masasamang gawa. Nakipagkasundo ka kasi sa kanya. Tinanggap mo kasi Kasi hindi mo matatanggap yung hindi mo kasundo Kaya nga utos sa atin, magkasundo tayo para makapagtanggapan tayo hindi kayo magkasundo, paano mo tatanggapin? Kaya mo siya tinatanggap, nakikipagkasundo ka sa kanya, doon sa daladala niya, na hindi ang aral na ito na sinasabi ni Juan. Kasi ang mga Kristiyano, may tinanggap na tayo Si Pablo sabi niya, yung ebanghelyo ipinangaral ko na tinanggap nyo na, natanggap na ninyo. Pag iba sa natanggap nyo na, ang dadating sa inyo, itakwil nyo. Yun ang kabaligtaran ng pagtanggap. Huwag mong tanggapin, itakwil mo. Pagka iba na, ito rin yung kaiba naman. Huwag mong tanggapin sa bahay. Huwag mong pagbubuksan ng pinto. Huwag mong patuloyin. Di ba, pag tinanggap mo kasi, pinapatuloy mo. Pag tumuloy, magkakasundo kayo. Kaya ang pinatuloy, tinatanggap mo siya. Makakasundo mo siya. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Dapat, alam mo kung ano tatanggapin mo, ano yung dapat na i-reject mo. Sa kabilang banda naman, meron naman yung aral na ito, na dala-dala ng mga apostol, meron naman, hindi niya tinatanggap. Yun naman ang itinatakwil niya. Bakit? Meron kasi siyang ibig na ipatanggap na iba. Yun yung kagaya ni Diotrephes naman, na iibig magkaroon ng kataasan sa kanila. Di niya tinatanggap ang mga apostol. Samantalang, pag tinanggap mo yung mga kasama sa paggawa sa katotohanan, makakasama ka sa paggawa. Pag tinanggap mo yun, mabuting bagay yung gagawin mo dahil magiging kasama ka sa paggawa sa katotohanan. Kaya hindi ka pwedeng hindi tumanggap Pag tatanggapin yung mga dala-dala ang aral ni Kristo, dapat tanggapin mo yon. Dahil pag tinanggap mo yon, makakasama ka sa paggawa sa katotohanan. Meron ng pinapatanggap iba, kagaya ni Diotrephes, di naman niya tinatanggap yung mga apostol, di niya tinatanggap yung mga kapatid talaga sa iglesia, di niya tinatanggap yun. At yung gusto tumanggap sa mga kapatid, pinagbabawalan pa niya, pinapalayas pa niya sa iglesia. Kaya ano yun nasa iglesia po yun Mga kapatid, minsan nga ang claim nila, sila ang nagpapatulong, sila ang nananatili. Ganun tayo, whatever, mga kapatid. Pero ang makikita mo sa kanila, hindi pag-ibig. Kabaligtaran ng pag-ibig. Pag napakinggan mo, accidental napakinggan mo, ang maridinig mo dyan, puro puot, puro kapaitan, puro panglalaki, yan ang maridinig mo Alam mo kasi magkaiba po yan Iba yung nananahan sa aral ni Kristo, na ang aral ni Kristo, mga ibigan sa isa't isa. Yun yung daladala ng aral na yun. Kaya pag tinanggap mo yan, matatawiran ka na ng daladala niya, bandang huli, kasama ka na niyang nagsasalita, kasama ka na niyang gumagawa nung masasamang gawa niya. Kaya hindi mo po dapat na matanggap yan. Pag ang pag-uusap, pagtatanggapan, tayong mga magkakapatid, sa anong punto tayo dapat na nagtatanggapan? Anong pagtatanggapan ang itinuturo ng Biblia? Mga kapatid, napakagandang punto nun Sa ganito'y, magtanggapan kayo sa isa't isa. Sabi ni Pablo, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kalwalhatian ng Diyos. May nakuha na tayong punto dun Malakas ka, may mahina sa pananampalataya, tanggapin mo. Alam natin yun nadinig natin yun Pero itong puntong itong sa ganito, mayroong mode, mayroong manner ng pagtatanggapan na dapat makita sa ating nagtatanggapan sa loob ng iglesia dahil utos pong magtanggapan sa ganito, parang yung sinabi ni Kristo, sa ganito, makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Sa ganito, saan? Paano? Kung kayo na nag-iibigan sa isa't isa. Ang sabi po ni Kristo, dito sinasabi naman ni Pablo, sa ganito kayo mga tanggapan. Ang ganda pala ng punto noon mga kapatid. Sa ganito, paano? Paraan ito paano tayo magtatanggapan? Doon sa 15:5, loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus.
ba dapat pala magkaisa tayo ng pag-iisip. Hindi sa pag-iisip ko, hindi sa pag-iisip ng kahit na sino, kundi magkakaisa tayo ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Doon tayo dapat nakaipon. Ayon kay Kristo Jesus, magkakaisa tayo ng pag-iisip. Ang kadugtong na talata, upang. Diba? Bakit kailangan tayo magkaisa ng pag-iisip? Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig. Aba, naalala ko rin yung sitas bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan. Lahat sila may isang bibig lang. Anong bibig yon? Mga kapatid, bakit magkakaroon ng isang bibig? Kasi nagkakaisa kasi ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo. Pagka ganun ang nangyari sa atin, magkakaisa tayo ng pag-iisip, magkakaroon tayo ng isang bibig. Diba? Isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pag nagkakaisa tayo ng isip, nagkakaisa na rin tayo ng bibig. Pare-pareho na rin tayo ng sasabihin. Diretso mo na, pare-pareho na tayo ng gagawin. Magkakasama na tayo sa gagawin, mga kapatid. Magkakasama na tayo sa paggawa. Yun yung sinasabi ni Juan, tanggapin ninyong mabuti ang mga gayon upang kayo'y makasama, maging kasama sa paggawa sa katotohanan. Makakaisa kanila sa paggawa kasi pag tinanggap mo sila, tinanggap mo, kaisa mo sila. Yung ginagawa nila, gagawin mo rin. Kung bibig naman ang pag-uusapan, ang pananalita nila, ganun din ang pananalita mo. May isang bibig na lang tayo. Talagang matutupad talaga yun, talagang magkakaroon tayo ng isang bibig. Yung sinabi ni Kristo na yun, bibigyan ko kayo ng isang bibig. Paano mangyayari magkakaroon tayo ng isang bibig? Kung tayo po ay magkakaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo. Ayon lahat tayo kay Kristo Doon tayo nagkakaisa ng isip may isang bibig lang tayo ngayon, mga kapatid. Bakit? Pati bibig natin magkakaisa. Magkaisa nga ng isip Hindi magiging magkakaisa ng pati bibig, pati paggawa, magkakaisa na tayo. Pagdating doon sa 15:7, sa ganito'y mga tanggapan kayo. Itong 15:7, ito po ang resulta naman nung gagawin natin doon ito naman ang paraan ng pagtatanggapan na dapat mangyari sa atin. Sa ganito'y mga tanggapan kayo. Gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kalwalhatian ng Diyos. Sa ganito magtanggap kayo, paano? Mga kapatid, balik ka sa 15:5. Sabi niya, tayo'y magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Sa ganito'y mga tanggapan kayo. Di nagkakaisa tayo ng pag-iisip. Ganun tayo magtatanggapan. Ano ngayon ang mga mangyayari? Upang kayo, nagtatanggapan na tayo Kasi nagkakaisa na tayo ng pag-iisip mga kapatid, kay Kristo Jesus, ayon kay Kristo. Magkakaisa na tayo, nagtatanggapan na tayo sa isa't isa sa ganung paraan. Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig, luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Nagtanggapan tayo sa paraang itinuturo ni Kristo na nagkakaisa tayo ng pag-iisip. Sa paggawa, magkakaisa po tayo. Pati sa pananalita, sa pagpupuri, magkakaisa na po tayo. Kaya yung pakikipagkaisa, yun yung pagtatanggapan. Kaya pag tinanggap mo, yung may dala ng ibang aral, nakikipagkaisa ka doon. Yung isip na dala-dala nun, na hindi ayon kay Kristo, makakaisa ka na niya ng isip. Pag nakaisa ka na niyang isip, pagmasdan mo, pareho na kayo ng tabas ng dila. Pareho na kayo ng ginagawa. Bakit? Damay ka na Kasi ginagawa mo na rin yung ginagawa niya dahil pinatuloy mo na. Tinanggap mo na kasi siya. Mga kapatid, kaya ingat tayo. Meron tayong dapat tanggapin. Meron po tayong hindi dapat na tanggapin. Kasi po, yung pagtanggap, kasi kagaya sa atin, utos sa atin, magbatian tayo ng halik ng pag-ibig. Pagka sinasabing hahalik ka, maglalapat magkakaisa Mga kapatid, paano nangyari yun? Paano kayong nagkaisa? Paano kayong nakapaghalikan? Nandun lang kayo sa isang lugar Diba? Kasi sabi dun sa awit, yung binasa po natin kanina, kaawaan at katotohanan nagsalubong. Paano nagkasalubong?
nasa isang daan lang sila. Pagka magkaiba kayong daan, hindi pwedeng magkasalubong. Nagkasalubong kayo kasi nasa isang daan lang kayo. Katwiran at kapayapaan, naghalikan, nagkalapat, mga kapatid. Ganun po yun. Pareho tayong nandito sa punto na to. Nagkakaisa tayo ng pag-iisip ayon kay Kristo, makapagtatanggapan po talaga tayo. At magkakaisa tayo pati sa ating mga paggawa. At maging sa pagpapaalalahanan, puro ayon kay Kristo yun Di ba? Magpaalalahanan, magmanahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Kayo mga turuan. Paano? Sa salita ni Kristo. Magpaalalahanan. Paano? Sa salita ni Kristo, doon tayo lahat nakasentro. Mga kapatid, magtatanggapan tayo sa pag-iisip. Magkakaisa tayo ayon kay Kristo. Ano ba yung ayon kay Kristo? Maliwanag naman po yun Ito ang pasabing inyong narinig mula ng pasimula na kayong mga ibigan sa isa't isa. Yun yung kay Kristo Yun din yung sinasabi niya sa Juan, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Yun yung kay Kristo. Kaya sa pag-iibigan, magtatanggapan tayo, magpapatuluyan tayo. Kaya 4:8 ng Pedro, pag tinuloy-tuloy mo po, makikita mo po talaga doon pala mga kapatid. Una sa lahat, maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Din pag-iibigan ang tinutukoy dito, sapagkat ang pag-ibig nagtatakip ng karamihan sa lahat na magpatuluyan kayo na walang bulong-bulungan. Sa anong punto tayo magpapatuluyan? Sa pag-iibigan. Mga kapatid, doon tayo magpapatuluyan. Ibig sabihin, patutuloyin mo ako, patutuloyin kita, tatanggapin mo ako, tatanggapin kita, magtatanggapan tayo sa pag-ibig. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ipaglingkod sa inyo rin, gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos, na kung ang sino may nagsasalita, ay gaya ng sa mga aral ng Diyos. Doon tayo, sa aral ng Diyos, sa aral ni Kristo. Yun ang point ng ating pagtatanggapan, yun ang point ng ating pagpapatuluyan, na ang lundo noon yung pag-iibigang itinuturo ng ating pong Panginoong Hesukristo. Pag hindi po ganang dala at dadating sa atin, huwag nating tanggapin. Itakwil natin, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos, Kuya, nakakita tayo ng magagandang punto ng pagtatanggapan. Anong point ng pagtatanggapan tayo magtatanggapan para ma-identify natin, ito dapat kong tanggapin ito. Ito dapat itakwil ko ito. Di ko ito dapat tanggapin. Kaya maski sa pagpapaalalahanan, yung paggawa, nakakapagpaalaala ko talaga yon. Makita mo yung kapatid, ginagawa niya yung dapat gawin, na dapat mo rin gawin, maalala mo, ayun nga pala, napapa-oo nga pala ka pa diba? May pagkakatipon, nakalimutan mo mag-alam, nakita mo yung kasama mo sa bahay, nagbibihis, ayun nga pala, oras na, oras na. Iyon, di ba, yung paggawa, nakakapagpaalaala yon. Nang dapat mong gawin, pero nakakapagpaalala din po yung gawa ng hindi mo dapat gawin. Kaya si Juan, kasama sa ipapaalaala niya, yung huwag mong dapat tularan, mga kapatid, at tinuturo naman niya ano ang dapat natin tularan. Dahil meron tayong dapat tanggapin, meron tayong dapat na itakwil. Yun po, Kuya, salamat sa Diyos. Kaya sabi nga, pagpatuluyan tayo ng walang bulong-bulungan. Kapatid na Rodel, para maiwasan natin yung mga bagay na makapasok yung hindi naman ayon sa aral na ito. Kasi papasok yan ng kaaway para tayo ay magkabaha-bahagi, watak-watak, magkadihis-dihis at hindi makapagsalubong. Hindi tayo magkaroon ng pagkakaisa ng ayon kay Kristo. At yan po ang ating sama-samang pinagtutulong-tulungan ng mga magkakapatid. At salamat sa Diyos dahil mayor parte naman ng mga kapatid nakikita natin sa mga bagay na ganyan. Loobin naman ng Diyos ng pag-ibig na tayo ay makapagpatuloyan ayon dito sa aral na ito, ayon sa ating Panginoong Hesukristo, at maalis sa atin yung mga ugat ng kapaitan, mga pasimula ng mga bagay na maaaring magdala sa atin sa watak-watak, pagkakahiwa-hiwalay ng kalooban at hindi pagpapatuluyan doon sa aral ng
Diyos na ating sinasampalatayanan. Kaya yun po ang ating iiwasan, mga kapatid. Pag nag-uumpisa na yung mga bagay na sama ng loob sa ganito, sama ng loob kay ganito, yung mga yan ang papasukan po eh. Huwag natin kalimutan yung sinasabi nga ni Pedro, matibig nagtatakip ng karamihan kasalanan. Diba? Kaya nga sabi niya, magpapuluyan kayo ng walang bulong-bulungan. Paano tayo makapagpapatuluyan ng walang bulong-bulungan? Maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihan kasalanan na magpapuluyan kayo ng walang bulong-bulungan. Sana napansin mo yung kapatid natin. Para magawa natin na makapagpatuluyan tayo ng walang bulong-bulungan, ayun naman klaro, maging maningas kayo sa pag-iibigan. Sapagkat ang pag-ibig nagtatakip sa pag-umiran, yung pag-ibig ang nangibabaw, kapatid na Rodel. Mawawala pati yung bulong-bulungan na rin. May sabi naman ika niya, ganito, manilika, ganito. Ang nangibabaw yung pag-ibig. Mawawala yun, kapatid na Rodel. Para mawala ang anumang mga usapin. Pag nag-umpisa ng mga usap-usapin, balik tayo dun sa basic. Maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Mawawala yan eh. Makapagpapatuluyan tayo ng walang bulong-bulungan. Samahan nawa't kawan ay ng Panginoon, mga kapatid, sa Diyos ang lahat ng karangalan, kapulihan, at kakayahan. Magandang araw po sa inyong lahat.